Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sambit ng matador kay Chen Fan bago lang ito rito, tama raw ba? Lumalabas na mukhang hindi raw nito alam ang rules dito at idinagdag na hindi sila nakikipag-trade gamit ang mga shell jades kung isang buong tao ang bibilhin mo, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung magkano. Nagtanong ang matador kung nakikita ba nito ang spiritual power na ito, kailangan daw nitong magbayad ng isang bagay na mayroong 10 beses na mas dense kumpara sa tinataglay ng babaeng ito. Sumigaw ang mga demon, sinabi ng isa na kung mayroon silang ganoong bagay hindi na raw nila kailangan pang kainin ang babaeng ito, tama yun, dagdag ng isa. Ano saad ng matador, ano nakikita na raw ba nito ngayon ang lagay ng sitwasyon upang makuha nito ang gusto nito, kailangan nitong kumbonsihin ang mga ito. Sumigaw ang baboy Ramon na isang buwan na siyang naghihintay para sa araw na ito kaya papatayin niya raw ang individual na ito kapag kinuha nito ang babaeng ito. May inihagis na kung ano si Chen Fan na agad namang sinalo ng matador na bigla nang makita ang nilalaman. Well, saad niya sabay talikod, ito raw ay sapat na, ngayon ang kailangan na lang nitong gawin ay ang manatiling buhay upang makuha ang babaeng ito. Itinuon ng lahat ang kanilang atensyon kay Chen Fan, ngunit nagtanong lang ang ating bida kung ano isa-isa bang susugod ang mga ito o magsasabay-sabay na sila. Sumugod ang isa, nagtanong kung alam ba nito kung gaano nakatindi ang naging sakripisyo niya upang matikman lang ang babaeng ito, ang pangahas naman daw nito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang tanging alam niya lang ay hindi na uli ito makakatikim pa ng kahit na ano kapag sinubukan nitong pigilan siya, gayunpaman nagpatuloy pa rin sa pagsugod ang bear demon kay Chen Fan, aatake kaya ayon, lusaw. Nagulantang ang mga demon sa kanilang nasaksihan, oh my god, sambit ng isa, ang akala niya raw ito ay isa lamang thief ngunit ito raw pala ay makapangyarihan, mayroong nagtanong kung ito ba ay isang undead. Hindi tugon ng isa, malamang ito raw ay servant ng isang makapangyarihang demon. Nagtanong si Chen Fan kung sino pa ang may gusto. Nagsabing bakit hindi na lang umatake ang mga ito ng sabay-sabay, ngunit mapapansin ang takot sa body language ng mga demons, nagsi-atras na ang lahat. Thus binalot na ng matador ang babae at ibinigay kay Chen Fan. Nagpasalamat si Chen Fan at nagsimula ng humakbang paalis. Nagtanong ang uncle ng nilalang kung papaano ito nakatagpo ng ganito makapangyarihang kaibigan. Tugon ng nilalang, hindi raw ba't masyado naman siya nitong ina-underestimate. Tumungo si Chen Fan sa isang inn. Sa loob ay sinabi ng attendant na tanging ang maliit na kwarto lang na ito ang mayroon sila para sa mga half-demon at lumabas na. Inilapag ni Chen Fan sa kama ang body bag. Sir, dungaw ng babae, salamat daw sa pagligtas nito sa kanya mula sa impyerno na iyon. Wala na siyang iba pang hihilingin, ngunit pakiusap wag na raw siya nitong pahirapan pa kapag kinain na siya nito. Gayunpaman naglabas lang ng damit si Chen Fan, nagsabing magbihis ito na siyang ipinagtaka ng babae, ano hindi raw ba't kakainin na siya nito, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung ito ba ay nagmula sa border. Oo, tugon ng babae, siya raw ay nagmula doon, dapat siya raw sana ay dadalhin sa sentro ng galaxy, subalit yung half-demon na nag-transport sa kanya ay mayroon palang ibang agenda. Ibinente siya nito at pinagpasa-pasahan, hanggang sa makarating siya sa lugar na ito. Nagtanong si Chen Fan kung alam ba nito kung papaano tumungo sa border mula rito. Hindi tugon ng babae, siya raw ay nakatali nung siya ay itinransport at most of the time halos wala siyang malay. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ayaw niya nang mag-strike ng isa pang deal sa Pavilion Master, kaya mukhang sa pagkakataong ito kailangan niyang makahanap ng ibang paraan. Maaari akong makatulong, pautal na sambit ng babae, siya raw ay nagmula sa isang malaking family doon sa border, magmula nung bata pa siya ay nagpapatrol na kasama ang kanyang mga magulang, kaya kabisado niya na ang mga pasikot-sikot sa lugar na iyon. Pakiusap wag siya nitong ibenta, mas gugustuhin niya pa raw na kainin na lang siya nito, patayin na lang siya nito. Pinakalma siya ni Chen Fan, umano'y hindi niya ito ibebenta, hindi niya rin ito kakainin. Ito raw ay mayroong innate spiritual water body, kaya ito ay masasayang lang kung hindi niya ito cultivate. So tugon ng babae, so hihintayin nitong maabot niya ang nascent soul bago siya nito kainin, tama raw ba? Tugon ni Chen Fan, maraming salamat, sambit ng babae na ngayoy balot na ng aura ng kagalakan.
Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan ha, malamang iniisip daw nito na ito ay mabubuhay pa sa susunod na 100 taon bago ito tuluyang mamatay. Sir, sambit ng attendant, ito raw ay hinahanap ng isang demon. Pumasok sa loob ang demon, may ibinigay na kung anong bagay kay Chen Fan. Ito raw ay letter mula sa Peacock Fairy, at mula doon ay lumipat ang eksena sa isang kagubatan. Divine level child, you're here. Bungad ng Peacock Immortal umano'y nung marinig niyang mayroong bumili ng isang buong tao sa underground kitchen. Ito raw agad ang pumasok sa isip niya. Well, tugon ni Chen Fan, since ni-request nito ang kanyang presensya, siguro naman nakahanda na itong i-fulfill ang parte nito sa deal, tama raw ba? Ahem, tugon ng Peacock Immortal, syempre, o-honor niya ang deal dahil iyon ay naisagawa gamit ang kanilang mga deity souls. Gayunpaman, ha, tugon ni Chen Fan, idinagdag ng Peacock Immortal na ano raw ba kaya kung tulungan siya nito patungkol sa isa pang bagay at dadagdagan niya ang Dantian Down Feather na kanyang ibibigay. Ngunit sumagot si Chen Fan na yung tatlo lang na napagkasunduan nila ang kailangan niya at once na maibigay na nito yung 3 Dantian Down Feathers, hindi na sila magkikita pang muli. You idiot, tugon ng Peacock Immortal, oo, maaari niya raw itong bigyan ng 3 Dantian Down Feathers ngayon, ngunit maaari niya rin naman daw itong kunin pabalik pagkatapos niya itong patayin. Ha, tugon ni Chen Fan, kung ganun ay wala na raw palang rason upang magkaroon pa uli sila ng deal dahil papatayin rin naman pala siya nito pagkatapos. Sumagot ang Peacock Immortal na isinusumpa niya sa kanyang deity soul na kapag tinulungan siya nito patungkol sa isa pang bagay, hinding-hindi niya ito papatayin hanggang sa siya ay nabubuhay. Subalit sumagot lang si Chen Fan na itigil na nito ang nonsense na ito, ang gusto niya lang dong mangyari sa ngayon ay ang i-honor nito ang kanilang naging deal at ibigay na sa kanya yung 3 mga Dantian Down Feathers, huwag na nilang paguluhin pa ang mga bagay-bagay. How dare you, sigaw ng Peacock Immortal, ang pangahas naman daw ng isang hamak lang na divine level human na ito na mag-command ng ganito sa kanya. Gusto lang daw nitong gamitin ang kanyang mga Dantian Down Feathers upang itago ang human aura nito. Ito ang higit na mas nangangailangan sa kanila, ito ang nangangailangan sa kanya. Hay, buntong hininga ni Chen Fan sabay cast ng protective barrier sa babae. O, tugon ng Peacock Immortal, ano, alam na raw ba nito ang posisyon nito ngayon? Kung ganun, tulungan siya nito ng isang beses pa at o-honor niya ang deal. Subalit binuksan lang ni Chen Fan ang kanyang spatial storage, umano'y nagbuntong hininga lang siya dahil sa hindi siya sigurado sa kung ano ang gagawin niya rito. Bubuhayin niya ba ito at ikukulong habang buhay, o kaya naman bibigyan niya ito ng kalayaan ngunit ito ay hindi na mabubuhay. You dare, sigaw ng Peacock Immortal, idinagdag na ito ang nagdala sa trahedyang ito sa kanyang sarili. Well, since ayaw nitong tumulong sa kanya, ito raw ay magiging kanyang pagkain. Nagpakawala ng isang sword slash si Chen Fan, umiwas ang Peacock Immortal, tinawag na imbecile ang ating bida, at nag-release ng matinding chi upang harangin ang paparating pang mga sword slash. Sinabi ng Peacock Immortal na ang mga atake nito ay useless. O talaga ba, tugon ni Chen Fan, nagdash patungo sa Peacock Immortal, nagsabing iyon ay mga sword aura lang na ibinato niya ng random, siya ang magdi-decide kung kailan ito mamamatay, umatake gamit ang sword art na tinatawag na Galaxy Breaking Slash. Nagulantang ang Peacock Immortal, masama ito, sambit niya, tinanggap ng direkta ang atake, tumilapon. Ano pa, tanong na sambit niya, siya ay nagtamo ng damage. Papaano ito naging posible? Inihagis ang 3 Dantian Down Feathers patungo kay Chen Fan, ito na raw ang bahala sa sarili nito at agad na lumipad paalis. Sa himpapawid siya ay nagsisisigaw, umano'y mayroong isang pure-blooded divine level human dito at ito ay free na i-consume. Gayunpaman, nagtaka siya nang marinig ang ilang mga echo mula sa sinabi niya. Lumapit si Chen Fan at nagsabing ang naging imprisonment nito ay nagpapurol sa kanya at ang kaiabangan nito ay ang nagdulot sa kanyang katapusan, paalam dagdag niya sabay sugod at freeze sa time and space. Ano, sambit ng Peacock Immortal, napatanong kung kailan pa nito nagawang ma-freeze ang space na nakapalibot sa kanila. Mukhang na-underestimate niya raw ito. Nagsimula ng umatake si Chen Fan, sinabi ng Peacock Immortal na siya ay isang pure-blooded demon, no way raw na siya ay matatalo sa isang hamak lang na despicable human. Nagpatuloy sa pagpapakawalan ng mga atake si Chen Fan. Ano, sambit ng babae, so ang individual daw pala na ito na nagligtas sa kanya ay isa ring tao na tulad niya. Ano, ito raw ba ay nanalo? Umulan ng dugo. Ano, hindi makapaniwalang sambit ng babae at paghawi ng shot, hawak-hawak na ni Chen Fan ang core ng Peacock Immortal.
Imposible sambit ng Peacock Immortal siya raw ay maghihiganti sa darating na 1,000 taon, tuluyan ng naglaho. Bumaba na si Chen Fan Sir bungad ng babae siya raw ay hindi makapaniwalang ito pala ay isang iyon daw ay hindi na mahalaga sa ngayon, kailangan na raw nitong tumakbo. Idinagdag na ang immortal soul ng Peacock Fairy ay bumalik na sa kanilang tahanan at tiyak na sa sandaling ito ay na-detect na ng Peacock Clan ang aura nito. Ito ay hindi iiwang buhay ng mga iyon ngunit sumagot lang si Chen Fan na iyon ay hindi problema wawasaki niya na lang ang clan ng mga iyon kapag ang mga iyon ay nagkamaling sumugod sa kanya. Sinabi ng babae na ang Silverwing ay naging mabagal dahil sa pagkabilanggo nito sa loob ng 200 taon iyon ang dahilan kung bakit niya ito natalo. Gayunpaman kapag ito ay tinarget ng buong Peacock Clan ito raw ay hindi makakalabas dito ng buhay. Hatugon ni Chen Fan so mukhang ito raw pala ay mayroong maraming nalalaman sumagot ang babae na nabanggit niya na kaninang siya ay nagmula sa isang malaking family, siya ay hindi isang village girl na walang anumang nalalaman. Sinabi ni Chen Fan na ngunit ito rin ay pagkain para sa mga iyon sumagot ang babae na kung ang katawan niya ay sapat na upang ma-maintain ang kapayapaan para sa kanyang family iyon daw ay worth it. May iniabot si Chen Fan sinabihan ng babae na gamitin nito ang Water Foundation Establishment Technique na itinuro niya sa daan papunta rito upang ma-awaken ang bagay na ito at mapalakas ang kanyang sarili. Yes, sambit ng babae sabay tanggap sa item. Tinanong si Chen Fan kung ito ba ay servant ng isang greater demon dahil hindi lang daw sa ito ay malakas, ito rin ay hindi natatakot sa buong Peacock Clan. Itinanggi ni Chen Fan ang patungkol sa pagiging servant ng isang great demon sabay talikod, idinagdag na siya ay mayroong sariling clan. Kumalat na ang patungkol sa pagkamatay o pagpatay sa Peacock Immortal. Napatanong ang ibang demon kung ito ba ay nangangahulugan ng katapusan ng pure-blooded white-winged peacock lineage, most likely tugon ng iba. Idinagdag ng isa na ang mga iyon ay kailangang maghintay ng at least 1,000 taon bago ma-reborn ng Peacock Fairy. Sino raw ba ang nakakaalam kung magiging lively pa rin ang mga lalaking Peacock Demons pagdating ng panahong iyon, habang sa teritoryo naman ng Peacock Clan ay mayroong nagbigay ng utos na i-memorize ang aura ng taong iyon umano'y hindi nila dapat patawarin ang mga nilalang na nagbaon ng pangil sa kanilang clan. Lumipat ang eksena sa loob ng isang silid kung saan iniabot ni Chen Fan kay Tang Kei at Shikei ang core ng Peacock Immortal. Paghatian daw nila ang bagay na ito consume ng magkasama. Idinagdag na kapag na-sense niya na nag-increase na ang level ng mga ito sa ilalim ng gabay ng Golden Crow tatawagan niya uli ang mga ito. Salamat Master, tugon ng dalawa. Naglabas ng isa pang item si Chen Fan. Also spread din daw nila ang bagay na ito sa Soul Summoning Silk. Pagbalik nila sa Yuandao, ito raw ay makakatulong sa pagre-reconstruct sa kaluluwa ng tatlo at ilang sandali lang ay ibinalik na ni Chen Fan ang dalawa sa Yuandao planet gamit ang Yuandao bottle. Nabigla ang babae sa kanyang nasaksihan. Nagtanong kung ito ba ay isang treasure na mayroong kakayahang mag-store ng mga tunay na demonic beast. Ito raw ba ay nangangahulugang ito ay mayroong kakayahang absorb ang sinumang makapangyarihang greater demon na makasalamuhan niya. Sumagot si Chen Fan na ang bagay na ito ay hindi ginagamit para dun siyang araw pala hindi niya pa naitatanong ang pangalan nito. Nagpakilala ang babae bilang Chen Zihan na siyang ikinabigla saglit ni Chen Fan since ang apelyido rin nito ay Chen. Well, dugtong niya umano'y ang Dantian Down Feather na ibinigay niya rito ay mayroong kakayahang itago ang kanyang human aura ngunit wag daw itong lumabas sa lugar na ito nang walang permiso. Manatili lang ito rito sa loob at mag-train habang wala siya. Nagtanong si Chen Zihan kung saan ito pupunta. Ito raw ba ay magtatagal? Sumagot si Chen Fan na siya ay maghahanap lang ng chance, iyon ay hindi magiging matagal. Mula doon ay lumipat ang eksena sa entrance ng Dragon's Den kung saan inihatid ng Pavilion Master si Chen Fan. So saad nito, kamusta raw ba ngayong narito na ito, napaka-majestic ng lugar na ito, tama raw ba? Gayunpaman bumaba ang energy niya nang mapansin ang ekspresyon ni Chen Fan. Ano saad niya, hindi raw ba't ang mga ganitong site ay napaka-rare sa Panggo-galaxy? Well, tugon ni Chen Fan, ito raw ay ayos lang nang biglang dumating ang ilang mga greater demons. O sambit ng Lion Lady, ang alien ng 10,000 Demons Galaxy ay mayroong kasamang half-demon sa kanyang tabi. Inaasahan niya pa naman daw na ang mamimit niya rito ay ang White Rabbit Elder. Nag-imit ng hilaw ng ngiti ang Pavilion Master, nagsabing hindi na kailangang pumunta pa rito ng personal ang Elder. After all, ito ay isa lamang Dragon's Den kaya patawad kung na-disappoint niya ito.
O talaga ba tugon ng Lion Lady, o baka naman sadyang hindi lang nito mapapunta ang elder rito? Babaeng leon na nagmula sa West Lion family ng Central Ring Region saad ng Pavilion Master hayaan daw nitong magbigay siya ng warning, wag siya nitong subukan. Idinagdag na hindi nito gugustuhin magkaroon ng awkward na sitwasyon kapag lumuhad na ito sa harap niya upang humingi ng kapatawaran. Miss sabat ng isang demon wag daw itong gumawa ng mga rush na desisyon fine tugon ng Lion Lady inaamin niya na wrong ito ay malakas. Hahahatawa ni Shizan bakit daw ba kasi napakahilig ng West Lion family na magpadala ng mga walang utak na bitch na tulad nito ano may nagawa daw ba itong kasalanan sa kanilang family kung kaya ito ang ipinadala ng mga iyon dito upang mamatay, tugon ng Lion Lady hindi raw ba't mas applicable dito ang sinasabi nito. May kung anong nangyayari sa entrance sambit ng mga demon mukhang ang seal daw ay magbubukas na. No more talk saad ng Pavilion Master kay Chen Fan siya raw ay maghahanda na lang ng feast sa matagumpay na pagbabalik nito sa Pavilion. Mula doon ay umalis na ang Pavilion Master at ilang sandali lang ay pumasok na si Chen Fan at ang iba pang mga greater demons sa entrance ng Dragon's Den. Sambit ni Chen Fan pagdating sa loob ng Dragon's Den so hindi raw pala siya maaaring lumipad dito. Sinabi ng Lion Lady na ang mga dragons ay isang clan na mayroong napakatinding pride ang mga ito raw ang nag-declare ng sole ownership sa kalangitan, ang ibang mga clan ay wala nang magagawa kundi ang mapilitang maglakad sa space na ito. Sinabi ni Shizan na ito ay isang bloodline suppression wala silang anumang magagawa ukol sa bagay na ito, hindi sambit ni Chen Fan sa kanyang isip umano'y ang kapangyarihan ay ang siyang lahat-lahat sa lugar na ito sabay talon na una nang mag-explore. Nagtanong ang isang servant kay Shizan kung hahabulin ba nila ang isang iyon, hindi tugon ni Shizan umano'y ang sadya nila rito ay ang Dragon Blood Relic aasikasuhin na lang daw nila ang isang iyon kapag ang Dragon Blood Relic din ang sadya nun dito. Bumaling sa Lion Lady ewan ko kung saan siya tumitingin nagtanong kung ano ang sadya nito rito, dapat at least mag-share daw sila ng mga impormasyon upang ang kanilang mga interest ay hindi mag-clash. Sumagot ang Lion Lady na ang target niya ay ang lahat ng item na makita niya rito kaya ano raw ba kaya kung ibigay na lang nito sa kanya ang lahat ng mga treasures na makita nito. You're no fun saad ni Shizan at nagsimula ng humakbang sa ibang direksyon kampan ng kanyang mga kasamahan, at ikaw naman ay idiot tugon ng Lion Lady at nagsimula na ring humakbang. Sa ibang dako ay napasabi si Chen Fan na ang mga dragons ay ma-pride at greedy ngunit sa parehong pagkakataon ay maingat, kaya malamang ang treasures ng mga iyon ay tagong-tago at nakasil sa kung saang sulok ng lugar na ito. Idinagdag sa kanyang isip na nagawa niya ng ma-refine ang parte ng source power ng seal gamit ang Thou Furnace technique kung kaya maaari niya nang mahanap ang lokasyon ng mga treasure sa pamamagitan ng gabay ng source power. Sa isang dako naman ay tumungo sa isang lawa ang Tiger Lady at Fox Demon Kampan ng kanilang mga kasamahan humakbang sa isang raft ang Fox Demon. Sambit niya mayroon dong sumusunod sa kanya na parang aso what a nuisance. Sumagot ang Tiger Lady na ang lahat ay nagkataon lang hindi niya ito sinusundan, ngunit nagtataka raw siya kung makakatagpo niya rin dito yung iba. Sinabi ng Fox Demon na mayroong maraming entrances patungo sa Dragon's Den bukod pa dun ang Dragon's Den ay napakalawak, at ang mga treasures ay nakaspread kaya mas maigi raw na hindi na lang nila makatagpo ang mga iyon. Idinagdag sa Tiger Lady na mas makakabuti kung tumungo na lang ito sa ibang direksyon maliban na lang kung gusto nitong magdeklara ng digmaan sa North Fox family. Tugon ng Tiger Lady kumalma lang daw ito hindi pa ngayon ang tamang oras para doon nang bigla silang ginulantang ng isang pagsabog at pagyanig. Napatanong ang iba kung ano yun at sumigaw naman ang iba na mag-ingat. Sinabi ng Fox Demon na ayon sa mga narinig niya ang Dragon's Den ay palaging payapa kaya ano raw ba kaya ang malakas na pagyanig na iyon, sumagot ang Tiger Lady na baka iyon ay isang supreme treasure at sabay na nagbigay ng order sa kanilang mga tao na i-locate ang pinagmulan ng pagyanig na iyon at tumungo doon. Makalipas ang ilang sandali nagkita-kita silang lahat sa isang partikular na lokasyon napatanong si Shizan kung ito na ba ang source. Sinabi ng iba na malamang ito na ang tamang lokasyon since narito ang lahat. Look sambit ng isa nang mapansin ang crack sa space tingnan daw nila ang seal, nagbigay ng utos na sumugod ng sabay patungo rito at ganoon na nga ang ginawa ng lahat, ilang sandali lang ay bumungad sa harap nila ang isang palasyo.
Ano saad ng isa-isang secret realm sa loob ng isang secret realm? Ano dagdag ng iba pa? Ito na raw ba ang Dragon Palace? Sinabi ng isa na siya ay palaging nagtataka kung bakit nababalot ng yelo ang Dragon's Den mayroon lang namang dalawang elemento ang nasa seal, so ito raw ay ang makakapagpaliwanag sa lahat. Bilis sigaw ng isa, ito raw ay isang bagong treasure location. Sinabi ng isa na ang unang makarating doon ay ang siyang mananalo. Sumigaw ang isa pa na mag-ingat sa mga traps at makalipas ang ilang sandali, pagdating nila sa palasyo ay nabigla sila nang makita ang isang individual. Nagtanong ang isa kung sino ito. Ano saad ng isa pang demon? Si Yimo, late na kayulingon ni Chen Fan. Nagtanong ang isa kung ano ang nasa loob. Nagtanong ang isa pa kung ano ang nakuha nito sa loob. Teka lang, saad ng isang demon, ito raw ay isa lamang half demon kaya papaanong? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang lahat ng narito ay pag-aari niya na. Sumugod ang butiki, ito raw ay mayroong death wish, ngunit naalog ang utak nang bigla na lang nag-cast ng isang protective formation si Chen Fan sa kanyang sarili. Ano saad ng isa? Napatanong kung anong uri ng body shell technique ito at nagawa nitong pigilan ang atake ng isang buwaya. Teka lang, sambit ng isa, ito raw ay isang territory. Papaanong naging posibleng ang isang sublimity half-demon ay makakapag-produce ng territory? Medyo malabo, ngunit intindihin nyo na lang. Ngayon saad ni Chen Fan, pumili raw ang mga ito umalis dito o mamatay. Umalangaw sa buong lugar ang tawanan ng mga demons. Yimo, saad ni Shizhen, hindi raw ba't parang sobrang yabang naman ito kahit na ito pa raw ay mayroong kakayahang mag-produce ng territory, ngunit talaga raw bang iniisip nitong mapipigilan nito ang lahat ng kanilang mga atake? Idinagdag ng Lion Lady na ang kay-abangan nito ay ang siyang magpapabagsak sa kanyang, ngunit isang palm technique lang ang isinagot ni Chen Fan na siyang dumurog sa ilang mga demons. Weird, saad ng Tiger Lady, may mali raw rito. Of course, tugon ng Fox Demon, umano'y silang mga demons ay binibuild ang kanilang inner strength, ngunit ang isang ito ay umaatake gamit ang kanyang outer strength. Dagdag ng Lion Lady, hindi raw ba kaya na, ito ay isang human, saad ni Shizhen, at idinagdag na ang mga tao ay napakasarap. Sumigaw na palibutan ito kung gusto nilang makapapak. Agad na sumugod ang tatlong clan. Lord Fox, saad ng isa, nagtanong kung bakit hindi sila umaatake. Sumagot ang Fox Demon na ang outcome ay madi-decide pa lang kaya maghintay na lang daw muna sila. Idinagdag sa kanyang isip na pagkatapos nung auction si Shizhen ay umaasta na para bang gusto nitong makipagkaibigan sa Yimo na ito, ngunit ngayon tinatawag niya itong human at gusto niya na itong kainin. May kung anong mali raw rito. What a bunch of idiots, saad ni Chen Fan sabay channel ng chi patungo sa kanyang kaliwang kamao. Ipinirform ang first stance ng 36 stances of true martial arts na siyang dumurog sa Tiger Clan at iba pang mga demons. Putol ang kaliwang binti ng Tiger Lady. Damit, sambit ng Lion Lady sabay lingon sa Fox Clan, ang daming nasawi sa kanila, umatras daw muna sila. Sambit ni Shizhen sa kanyang isip, salamat daw sa pagdispatsa nito sa mga annoying bastards na iyon para sa kanya. Napatanong ang Fox Demon kung paanong nangyaring ganito kalakas ang isang human, sino raw ba talaga ito? Sumugod si Chen Fan patungo sa Tiger Lady, dinurog na para bang lamok. Tulong, sambit ng Lion Lady sa kanyang pagkabahala, akmang tatakbo, nang biglang nasa likod niya na si Chen Fan, binigyan ng chop sa batok plakda. Halingon niya sa iba, sumusubok na mag-take advantage sa kanya pues managinip daw ang mga ito. Ahehe, sabat ni Shizhen, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Ano raw ba kaya kung ganito na lang, hindi niya ipagkakalat na ito ay isang tao at kapalit nun, hahayaan sila nitong makaalis dito ng buhay. Tugon ni Chen Fan, mukhang ang mga ito raw ay mahilig sa mga deals, too bad at hindi siya gaanong fan ng mga deal na ito. Nagpakawala ng isang slash at idinagdag na ginagawa niya kung ano ang gusto niya. Dali-daling nagbigay ng command si Shizhen sa kanyang mga tao na mag-perform ng isang formation, ngunit nagpakawala lang uli si Chen Fan ng isa pang palm technique, tinawag na grupo ng mga langgam, sabay freeze sa time and space. Ano, sambit ng Fox Demon, nagtanong kung bakit hindi siya makagalaw. Nag-perform ng isa pang teknik si Chen Fan at sa pagkakataong ito isang Thunder Art, hinigup ang kapangyarihan ng mga natitirang demon, ginawang bola ng enerhiya na paluhod ang lahat. Napatanong ang Fox Demon kung ang ginawa ba nito ngayon lang ay puwersahang pagkuha sa kanilang bloodline power. Ito raw ay isang forbidden technique. Dahil sa bagay na ito ay magiging kalaban ng Central Ring Region at maging ng buong 10,000 Demons Galaxy.
O ganoon ba tugon ni Chen Fan kung ganun hayaan ng mga itong sabihin niya ang bagay na ito bago sila mamatay. Inilabas ang parehong uri ng pil na ibinente niya doon sa auction idinagdag na siya mismo ang lumikha sa pil na ito, bukod pa dun ito ay napakadali lang gawin para sa kanya maaari siyang gumawa ng ganito kahit na ilan pa ang gusto niya. Bastard sigaw ni Shizan dagdag ni Chen Fan ngayon nagsisimula na raw ba ang mga itong magsisi dahil hindi siya kinidnap ng mga ito noon. Well kahit ganoon pa ang gawin nila iyon din naman ay imposibleng mangyari. Ngayon Palm sabay activate sa kanyang eyebrow sinunog ang mga demons ituring na lang daw ng mga ito ang bagay na ito bilang kanyang last act of kindness, nagsimula ng humakbang sa napaka-nonchalant na paraan. Yimo you bastard sigaw ni Shizan oo tama saad ni Chen Fan nakalimutan niya nga raw palang sabihin sa mga ito ang tunay niyang pangalan, well whatever yun din naman daw ay hindi na mahalaga. Itinuon ang shot sa Lion Lady may kinuha sa kanyang likod isang bilog na item, Lion Lady sigaw ng Fox Demon iligtas daw siya nito tumingin ang Lion Lady sa direksyon niya, binasag ang item. Mula doon ay lumipat ang eksena sa teritoryo ng Lion Clan kung saan base sa mga sigaw na maririnig, nagawang makaligtas ng Lion Lady. Nagtanong ang elder sa isang Lion Demon kung kamusta ito sumagot ang Lion Demon na ito ay mabubuhay gayunpaman. Ang bloodline power nito ay naglaho na at kahit na magising pa ito ay magiging isa na lamang wild beast na walang intellect. Sinabi ng elder na itapon nila ito sa border elder sigaw ng isa ito raw ay ang kanyang eldest daughter at bukod pa dun granddaughter nito ang babaeng ito. Hatugon ng elder sa tingin daw ba talaga nito gusto niya ang bagay na ito kung ganun bakit daw ba sa tingin nito ibinigay niya rito ang drop ng kanyang source essence blood na siyang naging dahilan upang ito ay makaligtas. Idinagdag na ginawa niya na ang parte niya subalit kailanman, ang kanilang family ay hindi kukupkup ng isang wild beast. Naiintindihan ko tugon ng ama ng Lion Lady idinagdag ng elder na ituon nila ang kanilang mga mata sa Dragon's Den at once na ito ay magsarado na, mag-arrange sila ng meeting sa tatlong families hindi nila maaaring palagpasin ang patungkol sa bagay na ito na agad namang sinang-ayunan ng mga Lion Demons. Sa loob ng isang cave ay sinabi ni Chen Fan na since ang mga dragon ay napaka-ma-pride ang mga ito ay nag-set up lang ng mga killing formation sa kinaroroonan ng mga treasures, iniwan nilang unguarded ang ibang mga lokasyon. Kung kaya ito raw ay nangangahulugan lang na worth it na bisitahin niya ang mga lokasyon na nag-e-emit at nagpapakita ng mga signs ng enerhiya, malamang ito na raw ang core ng formation. Tinapakan niya ang piraso ng crystal nag-activate lumabas ang isang magic circle, dahan-daang lumubog si Chen Fan. Makalipas ang ilang sandali ay bumungad sa harap niya ang isang tower mukhang talaga rong nagawa niya itong mahanap, nagcast ng isang spell inangat ang tower gaya nung ginawa niya noon sa nakalimutan ko na kung saan yun basta gaya nung nangyari noon, sa ilalim ng tower ay natagpuan niya ang isang kalansay ngunit sa pagkakataong ito kamay naman ang narito. We meet again saad ni Chen Fan raw ba kaya kung ganito? Ayos lang sa kanya kung tulungan siya nito uling i-refine ang kanyang kapangyarihan gamit ang pure immortal energy na tinataglay nito thus ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan, ilang sandali lang ay nagbukas ang isang portal. Salamat saad ng kalansay na ngayoy piraso na lang ng daliri ngunit still sabat ni Chen Fan hindi raw ba't masyado namang biglaan ang ginawa nito inilabas na siya nito agad doon sa Dragon's Den, gusto niya pa naman daw sanang mag-explore muna doon. Walang sagot na natanggap si Chen Fan alright saad niya naiintindihan niya raw. Nagtanong ang Pavilion Master kay Chen Fan kung kamusta nakuha raw ba nito yung sinabi niya, iniabot ni Chen Fan yung buto at nagsabing ang lahat ng mga items ay naglaho ang bagay na ito na lang ang natira sa loob ng kanyang secret technique. Well tugon ng Pavilion Master ito raw ay sapat na, nagpasalamat. Ngayon raw ba kaya kung maghapunan muna ito sa kanyang pavilion? Salamat tugon ni Chen Fan ngunit mayroon pa raw siyang mga bagay na kailangang asikasuhin. Mula doon ay lumipat ang eksena sa inn na nirentahan ni Chen Fan sa Central Ring Region, Master Your Back bungad ni Chen Zihan. Sambit ni Chen Fan napansin niya rong maraming mga demon sa labas ang nagmamadali at ang mga itsura ng mga iyon ay lubhang napakaseryoso mayroon daw bang kung anong nangyari, oo tugon ni Chen Zihan. Umano'y ang apat na pinakamalaking demon families ay nagtutulungan hinahanap ang isang taong nagngangalang Yimo, at ayon sa mga sabi-sabi ang Yimo na ito ay pinatay ang kanilang mga prodigy. Hindi raw ba kaya na ito yung Yimo na hinahanap ng mga iyon?
Well, tugon ni Chen Fan, kailangan niya na rong tumungo doon sa border. Iyon ay imposible saad ni Chen Zihan dahil isinarado na raw ng 4 families ang lahat ng mga exit route sa region na ito. Tugon ni Chen Fan, maliwanag daw na gusto siyang tugisin ng mga iyon. Napasabi si Chen Zihan sa kanyang isip na sinasabi niya na nga raw ba ito yung imo. Idinagdag ni Chen Fan na binabalak niya pa naman daw sanang magpatuloy lang sa pagpapaka-low profile, ngunit since ang mga ito ay ang naunang nag-decide na magdeklara ng digmaan laban sa kanya, binuksan niya ang pinto, inihagis yung item na ibinigay sa kanya ng Pavilion Master na siyang kumukubli sa kanyang human scent, naglakad sa labas. Sambit ng ilang demon na nakapansin sa kanya ang amoy na ito raw ay amoy ng isang tao. Ito ay hindi isang half-demon at ilang sandali lang siya ay pinalibutan na ng malaking bilang ng mga demons.